So, andito ako sa Antipodean Coffee Roast dito sa Makati. And ayan, I'm having my coffee. Look at their coffee. Iced latte. Merong bear. So yung latte ko instead na ice lang yung ice niya merong bear. Naka-shape na bear yung ice coffee. So matutunaw lang to. So matutunaw lang yung bear mamaya para may flavor pa rin. Hindi lang siya plain ice. Nice one. So nagtuna sandwich ako but medyo madami yung serving niya. Actually, yung kakainin ko lang dito. Sandwich. Isang sandwich lang tapos yung veggies. Yung chips mo, hindi ko kainin yung chips. Ayun. Pero dami naman yung serving, no? Okay. So relax lang ako dito. So the use. Uunahin natin yung vegetable para hindi magkaroon ng sugar spike. Ano yan? Life hack. Sarap siya. Kasi nagkakaroon ng kinu-coat ng sugar, ng stomach natin yung sarili niya with something para yung absorption ng sugar hindi ganun katodo. Kasi kahapon nag-work siya kahapon kumain kami ng wife ko sa Poco Deli. Tapos primer namin talaga salad. Inuuna namin yung salad pag may meal. And true enough, kahit kumain ako ng konting cake, hindi ganun na-absorb ng katawan ko yung sugar. Yung blood sugar ko, hindi siya nag-spike. So I don't want to abuse it, syempre. Doon pa rin tayo sa low sugar, low carb diet. Food. It's important kasi ito yung nagsisilbi ng fuel sa ating katawan. If you want to function better, if you want to perform activities, if you want to live, syempre kailangan ng food kasi even without food, wala tayong sustansya sa katawan. Food can be accessed kahit saan. Pwede mo siyang mabili sa grocery. You can go to malls, punta ng mga restaurants, food market, pwede ka magtanim. I mean, food is everywhere. Ako, I love food market. Kagaya nitong Legazpi Sunday Market, Salcedo Market, Mercato, etc. Kasi madami kang food options na makikita. From oily to healthy, merong mga different concepts, mga food innovation, makikita mo rin here. Meron ding fresh, meron ding mga pang-international, yung mga food that they offer. Me personally, gusto kong pagkain Japanese food. Especially mga sushi, maki, udon, buckwheat, soba. Yan, mga favorite ko yung kainin at order. Fish, syempre. Fish is healthy. More fish diet. I'm trying to minimize yung consumption ko ng pork and beef. More on chicken and fish na lang. Mahilig ako sa tuna, mackerel, sardines, dilis, bangus, salmon. Ano pa iba? Mga isda. At least rich siya in omega-3 fatty acids na nakakatulong sa ating heart health. Medyo expensive lang ang fish here. Ako naman pag umuwi na Batangas, yung nanay ko nagpe-prepare sa akin ng tambakol or sinahing na tulingan. Masarap siya Masarap magluto yung nanay ko ng mga ganyan Pero on the other side, meron ako limitations. Kasi I'm allergic to shrimps, crabs, crustaceans. Allergic ako doon. Yun pa lang naman yung na-discover ko na may allergy ako. And hindi ako pwede mag-sobrang seafood dahil meron akong gout. Ayoko rin kasing atakein ng gout. Medyo matagal na rin akong hindi inaatake ng gout kasi lemon juice, lemon water,
exercise, talaga yun yung nakatulong. Right now, dito ako sa Antipodian. It's an Australian restaurant here sa Makati, Legazpi Street. Nag-coffee lang ako. I had a coffee. Well, boys and girls, if you notice sa past and previous vlog ko, medyo lifestyle change yung theme ng aking mga videos. You see exercise videos, you see lifestyle change video, food video, and a lot of things. So mga effort ko at mga routine pala, healthy routine na ginagawa ko. Reason being, I'll tell it public na right now. 2 months ago, I was diagnosed with diabetes. After 4 years na pre-diabetic, now I'm fully blown diabetic. I'm taking medicines. I'm handling it responsibly. I'm eating super conscious. Whenever I want to eat something, i-google ko muna siya, i-chat GPT ko muna siya kung yun ba healthy or safe para sa akin. Exercise, todo exercise tayo ngayon sa Awaken. Good thing naman, supportive yung coach ko, si Coach Julio. Generally, I'm super conscious sa kinakain ko ngayon. As in, totally low carb and pinipili ko yung kinakain ko. Meron din ako system pag kumakain na inuuna ko yung gulay, as in more gulay. After gulay, and then yung meat, yung protein, and then yung carbs. Super low carb lang. More protein. Ang ginawa namin, umorder kami ng salad. So, paunang kain yung salad. And after salad, kumain ako ng I ate meatloaf and then yung egg. Then, yung rice ko, sobrang pinahati ko na sa 1/4. So, siguro mga less, 1/16 lang yung nakain ko na rice. As in, talagang konting-konti lang. Para lang mapatanggal yung pagka-meaty ng lasa ng meatloaf. 4 years ago, we found out na I'm pre-diabetic. During the pandemic yun eh. Walang ginagawa, walang masyadong hindi ako masipag mag-exercise noon. Pero nakita ko pre-diabetic na ako, nag-basketball na ako, gym. Binago ko. But the thing is, hindi ko tinuloy kasi feeling ko pre-diabetic lang naman. Dadaanin ko nilang kung saan-saan. And yung mga effort ko to be healthier, pinapostpone ko. Na parang bukas na lang ako mag-exercise, bukas na lang akong gagawin yung healthy meal. So I took everything for granted. Me being careless, something that led me to this condition. Yun lang, revealing it to the family, yung toughest decision. Habang nire-record ko to, hindi pa alam ng family ko, may diabetes na ako. Surprise! May na-realize ako about myself and my faith and religion kay God. Na pinagdasal ko talaga yung healthy lifestyle. Pinagdasal ko maging healthy, walang sakit and all. Pero the thing is, I took everything for granted. Yung idea na pinagdasal ko, ibibigay sa akin ni God na ganun-ganun na lang, it doesn't work that way. Ngayon, I came to realize na it's really being it's hard work. Hindi siya ibibigay sa'yo. Kailangan mo siya paghirapan. Ibibigay sa'yo, pero you need to realize dapat may lesson ka mapupulot. So, sa sarili ko, ang lesson ko na pulot is to make everything talagang itodo mo, 100% mo. Hindi pwedeng lip service lang. Dapat may work kang gagawin to achieve that particular goal. In my end, pinagdasal ko maging healthy, pero nagpapabaya ako sa drinks. Hindi ako 100% into it. Hanggang sa na-develop ko nga itong diabetes. Now, I'm forced to live healthy kasi meron na akong condition. So where else in my life akong ganun, maraming beses na nare-realize ko lang gawin yung mga bagay-bagay pagka andyan na, di ba? Sobrang reactive. Dapat maging proactive ako in fixing my life or improving my life, doing something. A lot of things are stopping me, like my fear. Ito na yung sagot sa answer. Ito yung answer sa prayer ko na maging healthy. Kaya ngayon, sobrang todo ako nagpapaka-healthy. And as a result, in the last 2 months, yung naging result ng yung testing ko, yung A1C ko, HbA1c,
Yung percentage dati, grabe nung nalaman, 12% yung aking HB1C nun. And then, recently, last week, when I tested again, ang estimate HbA1c ko ngayon ay nasa 6.3 na. And most of my stats and blood sugar, nasa pre-diabetic stage na. Compared to then na na-discover na meron akong onset ng diabetes. Ang sugar ko nun pumapali na 200. Nag-average yung 210. Grabe, kung hindi ako naggamot, hindi ako nag-healthy living, hindi ako nag-exercise na todo, baka adun pa rin. But right now, yun nga, HbA1c ko is 6.3%. And then yung aking blood sugar sa glucometer, ang average ko na ngayon ay nasa 127 na lang. So it's still in pre-diabetic stage. But my goal is to patanggal na yung medicine as soon as possible. Challenge na magpupunta ako ng London in 2 weeks. And hopefully makontrol natin yung sugar cravings kasi may mga food market ako pupuntahan na sa London ang daming patatas, ang daming carbs. Pero ililimit ko yun. Hindi nga limit, baka do zero na. We'll see, but I'll be extra careful sa kakainin ko sa London. I have a new goal ngayon to keep the sustainable lifestyle, maging more healthy, siyempre maging health buff, maging muscle na tao. Ayan, sa tulong naman yun ni Coach Julio sa Awaken. And start running. And sabi ko nga, problema ko lang schedule. I will embark myself to a more intense workout, which is high rocks. Soon, starting na kami mag-workout about yun, improving that. Okay, that's it boys and girls. I hope you like this video. Sana I'm able to inspire you guys to be more healthy and to be more conscious sa kinakain. Don't commit the same mistake na nangyari sa akin. Prayers, dasal lang. And be committed doon sa yung gustong gawing lifestyle. Okay, sige, I'll walk around. And thank you very much for watching. And I'll see you on the next video. Hanap tayo ng iba pang balita ngayon. Alright, bye-bye. So essentially, nabili ko na yung gusto kong bilhin. Chia seeds, nuts, peanuts. Hindi ko lang alam kung saan ako kakain dito ngayon kasi puno-puno yung mga tables. Ayun. So yun, ito yung sample ng Sunday market here, Legazpi. Tapos actually mas excited din ako to try it out in 2 weeks. Pupunta tayo ng Borough Market sa Camden Market sa London. Doon tayo, try natin yung mga food market nila, kagaya nito. Sana may mga healthy options. Kasi dito may healthy options eh. I'm not sure lang sa London kung meron na marami. I need to find a place to eat. Ano tayo ng table.匂いがめっちゃ美味しそう。Sorry.
exit na tayo. Alis na tayo. Need to go home. So almost 11. Ayun, need to go home na. Saan kaya magbubook? Yan. Ito ay mas tahimik na. Hindi ako makapag-spill kanina kasi ang daming tao. Okay, uwi ko lang to. Marami pa ako kailangan bilhin eh. I need to buy strawberries pa, berries. What else? Ayun, for the whole week naman yun. Ayun, for the whole week may pagkain ako. Siguro I'll stay here muna. Mag-book ako ng Grab here.